Sinagot na ni Al Francis Chua ang issue tungkol sa bagong rule ng PBA na 4-point shot. Sinagot din niya ang panukala ng iba na buwagin ang ilang team na hawak ng SMC at MVP Group na lumilikha umano ng farm team ayon sa fans. Sinabi rin niya na hindi sila mag-iimbento ng anuman para lang masira ang liga. Sa huli, katapat ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra na si Ronday Hollis Jefferson muling magbabalik sa TNT. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa pre-season press conference na ginanap nitong Miyerkules, dumipensa si SMC Sports Director at kasalukuyan ding Vice Chairman ng PBA Board na si Al Francis Chua sa patuloy na pagtuligsa tungkol sa pagkakaroon ng multiple teams ng SMC at MVP Group sa PBA. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sister teams, sabi alisin nyo na yan. Baka 4 o 5 na lang na teams ang matira sa PBA. Akala lang nila San Miguel at MVP Group of Manny V. Pangilinan natutuwa sa sister teams. Marami sa atin isang team nga lang nag-struggle na. 3 team pa nga hawakan mo. Okay, himayin natin yun ha. Ang sinasabi kasi ng fans dahil sa MVP at SMC Group nagkakaroon ng farm teams. Meaning yung mga team nagda-drop sila ng player para pasikatin, para magkaroon ng pangalan. Matapos umanong pasikatin at magkaroon ng magandang performance, ititrade naman nila ang resulta yung ibang team na iiwan sa ibaba. Hindi sila makaakyat kasi nga nakuha na umano ng SMC at MVP Group ang magagaling na players. So matotal, MVP at SMC lang umano ang malimit makita sa finals. Ito yung sinasabi ng karamihang fans. Bakit daw hindi tanggalin ang farm team sa PBA or ayon sa kanila para fair, dapat isa lang ang team ng SMC at MVP Group para hindi dehado yung iba. Pero base naman kay Al Francis Chua, kukunti na lang matitira sa PBA kung aalisin nila yon. Ibig sabihin, nakikita niya na masihina ang PBA sakaling konti na lang ang team. May point naman siya actually, di ba? Na masihina kasi mababawasan ang team sa PBA kung sakali. Pero hindi mo rin pwedeng itsapwera kasi ang sinasabi ng fans. May point din sila doon. Nakikita kasi nila, ganun at ganun lang palagi yung nangyayari. Sila lang din umano yung naglalaban sa finals. So sa tingin natin, pareho silang may point. At base sa nakikita natin, hindi pa posibleng bawasan or mawala yung ibang team. Kaya sa tingin din natin, hindi pa rin mawawala ang hinala ng fans. Siguro sagot sa isyong yan, yung pagdadagdag na lang ng team para mas maging competitive. At the same time, mas maraming Pinoy players ang makikinabang dyan. Bukod sa issue ng multiple teams sa PBA, sinagot din ni Al Francis Chua ang issue ng 4-point shot na bagong ipatutupad ng PBA. At ayon sa kanya, walang tumutol habang ginaganap ang pagpupulong para hadlangan ang nasabing panukala. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report na Ruben Terrado sa Spin. When we decided, all of us na governors, walang humindi. Lahat kami unanimous. Gusto namin yung 4-point shot na yon. Now, iba-iba ang opinion. Ang dami nagsabi, ganito, bakit ganyan, bakit hindi sa amin sinabi. It is only a line. Di wag nyo gamitin. Linya lang yun Hindi naman sinabi na sa isang quarter, kailangan tumira kayo ng 3 beses dyan. Wala namang ganun Well, base sa mga lumabas na balita dati pa, matapos lumabas din ang issue ng 4-point shot sa PBA, isa si Coach Team sa mga hindi pabor or hindi gusto ang bagong rule na yun ng PBA. Bukod kay Coach Team, isa rin si Coach Yeng sa mga tila hindi rin pabor. Pero sa ngayon, in fairness sa kanila, kay Coach Team at Coach Yeng, hindi na natin sila naririnig na nag-o-object sa isyong yan. Kung tutuusin, may tama naman si Al Francis Chua doon. Guhit lang naman talaga yun at hindi naman sinabi na gamitin mo yan. Pwede mo naman siyang hindi talaga gamitin. Meaning, depende na sa player at coach kung gusto nilang subukan ng 4-point shot. Hindi persahan yun. Kung gusto nilang gamitin, especially kapag down ng team ng 3 points sa mga huling seconds, pwede naman. Actually, nakikita nilang bentahe yun sa ibang team na posibleng matalo sa mga dying minutes ng bakbakan Bentahe kasi kung 3 lang ang lamang ng kabilang team, tapos na ipasok ng player ang isang 4-point shot, pwede pa silang manalo doon. May point naman talaga doon. Sa patuloy na pagdepensa sa bagong rule ng PBA, sinagot din ni Al Francis Chua ang usap-usapang papangit ang Liga ng Pilipinas, bunga ng 4-point shot. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa amin, as governors, kasama si Commissioner, hindi naman kami mag-iimbento para pumangit yung liga. Sa amin, ginagawa namin to para gumanda ang liga. Magkaroon ng, sinabi nga ni Chairman, entertainment. Yung mga naiisip namin, this is all good for the league.
tingnan muna natin kung anong mangyayari. Baka gumanda, baka yung iba dyan, kung sino pa ang ayaw, baka sila pa ang gumamit ng gumamit. Personally, it is only a line. You don't want to use it? Okay. Totoo naman yon. Hindi naman sila gagawa ng isang bagay na ikasisira ng liga. Bakit natin sinabi yan? Kasi masaya sila sa ginagawa nila, di ba? Bukod sa isang trabaho yan at magbibigay ng magandang trabaho or opportunity sa players, hindi natin pwedeng sabihin na gagawin nila yan para masira lang ang liga. Gagawin nila yan para maging maayos ang liga. Unfortunately, sa ngayon, hindi katulad nung time ni Commissioner June Bernardino at Commissioner Noli Iyala, medyo bumababa talaga ang kalidad ng laro sa PBA. Pero hindi mo rin naman kasi pwedeng isisi sa kanila yun eh. Or dito sa pamunuan, di ba? Unang-una, ang dami na ring option ng tao para manood ng laban. Andyan ang Pilipinas Live App. Andyan ang YouTube. Andyan ang Facebook. Dito pa lang alam mo na talaga na hindi magkakaroon ng maraming tao sa venue. Tapos ang dahilan pa ng iba, ang taas ng presyo ng ticket. So mahirap talaga. Nung time ni Commissioner June Bernardino at Commissioner Noli Iyala, wala pang ganitong ka-powerful na internet. Kaya makikita mo, tutok talaga ang fans sa venue. And of course sa television, ng mga panahon na yon. Habang patuloy ang pagsagot ni Al Francis Chua sa isyong sangkot ng PBA, lumabas naman ang balitang paparating si Ronde Hollis Jefferson para samahan ng TNT at idepensa ang kanilang titulo sa Governor's Cup, kung saan pinayukod nilang Barangay Ginebra kasama si Justin Brownlee. Narito ang kumpirmasyon. Tutukan natin ang report ni Richard D. ng The Manila Times. Darating si Ronde, alam niya ang sistema natin at gumagana ng tama ang sistema. Yan ang sinabi ni Ricky Vargas sa media nitong Miyerkules sa ginanap na PBA press conference sa EDSA Shangri-La Hotel sa Mandaluyong. Okay, so medyo exciting to kasi alam natin na bokya ng TNT kasama si RSJ sa nagdaang Governor's Cup. Pero syempre, alam naman natin na nagkaproblema doon si Justin. Kaya hindi natin pwedeng isang tabi yung mabubuong sukatan ng lakas ng dalawa ulit, di ba? Si RSJ at Justin Brownlee. Of course, sariwa pa sa atin yung panalo at parang ganti ni Justin dito kay RSJ sa Asian Games kung saan tayo nakakuha ng gold kalaban ng Jordan na sinamahan ni RSJ bilang naturalized player, di ba? Pero iba kasi sa PBA bukod sa championship, nakuha din ni RSJ ang Best Import Award. So again, isang malaking hamon to para kay Justin at sa buong Ginebra team. Sa kasalukuyan, taglay ni RSJ ang stats na 17.9 points, 7.1 rebounds, and 4.5 assists mula sa katatapos lamang na paglalaro sa Puerto Rico. Habang si Justin Brownlee, bit-bit niya ang 13.3 points, 7.5 rebounds, 4.4 assists at 1.4 steals per game po yan matapos siya maglaro dito sa IBL sa Indonesia. Exciting, di ba? Malalaman natin ulit ngayon kung kakayaning pwersahin ng Ginebra na hubarin ang kampyonato mula sa TNT. Ang problema, andyan din ang ibang team para humadlang sa kanilang gagawin. So guys, maraming salamat.